Paglabas namin, nandun lahat. Nang kaopisina niya sa pinto ng office ni Echo, obvious naman masyado na nakikinig sila sa labas. Binigay naman ni Echo ang mga papeles kay Bessie. Ikaw muna bahala dito, Bessie. Sure, boss. May date ka, boss? Sama naman kami. Singit ni Ray. Tinangnan siya na masama ni Echo. Sabi ko nga enjoy kayo. Tumingin naman sa akin si Ray. Sige kasi, huwag mo munang pabalikin dito si boss. Sumusungit dito Joke lang, boss. Tara na nga. Naglakad na paalis si Echo. Sumunod naman ako sa kanya. On the way, inaaperan ako ng mga katrabaho niya dan tinatapik. Todo thank you sila sa akin. Makaka-lunch na kasi sila dahil wala na si Hawk. Kulit talaga. Nang nasa may kotse na kami, may bigla naman ako na alaala. Bubu, next week pala. Huwag ka masyado maging busy ha? Busy ako. Ha? Kahit na Thursday next week lang. After mo sa opisina, labas tayo ha? Kain tayo dun sa may restaurant na dapat kakain tayo dati. For sure, magpapareserve na ako. Huwag ka na magpa-reserve. Sige na, Bubu. Thursday night. Alam ko naman busy ka pero ako na ang magpapareserve. Talaga? Ang swerte ko naman. Si ako na magpapareserve. Ganito ba talagang feeling kapag girlfriend na? Bigla namang tumigil ang kotse. Pagtingin ko sa bintana, nasa shop na pala kami. Ang bilis naman ng oras. Ilang araw din ako nawala sa opisina. Baka maging busy ako sa mga susunod na araw. Okay lang iyon, Bubu. Ako nga din. Magiging busy din ako. May kailangan kasi akong asikasuhin exhibit. Okay lang ba? Pero Thursday next week I-reserve mo na. Friday yon, Bubu. Fine, sige na. Sundin na lamang kita mamaya. Okay, salamat, Bubu. Bumaba na ako ng kotse. Tapos binaba na Echo ang bintana. Bye, Bubu. Ingat ka ha. Ingat sa pagdadrive. Sige, pumasok ka na. Ha? Hindi. Sige. Mag-drive ka muna. Papasok na ako kapag umalis ka na. Hindi pwede. Pumasok ka muna. Ang sweet naman ng Bubu ko O sige. Pasok na ako. Ingat ka. Tumalikod na ako. At nag-start na maglakad papunta sa shop. Kasi, bakit, Bubu? Lumapit ulit ako sa kanya. May problema ba? Nag-iwas naman siya ng tingin sa akin at humarap na sa manibela. Next week, huwag ka na magdala ng bulaklak para sa akin. Ha? I'll be the one. Will buy you flowers. Wow, talaga, Bubu. Sige, pumasok ka na. Okay, sige, ingat. Pumasok na ako ng shop habang alaki ng ngiti ko. Totoo ba to? Si Echo na raw mag-aasikaso sa reservation. Then, bibigyan pa niya ako ng flowers. Panigurado, best birthday ko yon. Pagpasok ko ng shop, kinuha ko agad ang cellphone ko. May tatawagan lang. Hello, sagot niya kaagad. Hi, Bubu. Ang saya ng lunch. Ingat ka sa pag-drive ha? Okay? Oo na. Tapos excited na ako next week. Huwag mong kakalimutan ha? Fine. Bakit mo ba ako tinatawagan? Kakikita pa lang natin. Ito namang si Bubu ang sungit. Namiss lang naman kita kaagad Speechless siya. Panigurado. Namumula na naman ang kanyang tenga. Sige na, bye. Okay. Bye, Bubu. Ingat ka. Sige, ibaba mo na. Ha? Bakit ako? Ang mauuna magbaba. Ikaw munang mauna. Ikaw na, bilis. Ibaba mo na. Sige na nga. Ako na lang. Sige, ibababa ko na. Ibababa ko lang talaga. Sabi ko ulit sa phone. Ibaba mo na. Ito na. Ibababa ko lang talaga. Kasi,
Ibaba mo na. I love you, boo-boo. Then, I ended the call. Nagsisigaw ako dun sa shop. Ano ka ba? Sabi naman bigla sa akin ni Ange. Tapos nginitian ko bigla yung customer na inaasikaso niya. Sorry naman, kinikilig lang. Ganito palang feeling na may boyfriend at maging girlfriend ni Echo. Isang linggo na ang nakakalipas. Grabe, halos hindi na kami nakakapag-usap ni Echo. Super busy kasi namin. Hinahatid pa rin niya ako, pero minsan, pinapasundo na lamang ako sa driver. Ginagabi kasi siya sa office, pero naintindihan ko naman iyon. Busy kasi siya. Then minsan, ako, kung saan napapadpad, palipat-lipat sa shop, then dito sa exhibit. Ang totoo nga niyan, ngayong gabi na itong presentation ng exhibit, then bukas, yung birthday date ko with Echo. Nagbonggang damit pa ako ngayon. Madami kasing manonood ng exhibit namin. May konting program pa nga mamaya, then free wine for the guest. Pinadalahan ko si Echo ng invitation sa exhibit. Ang dinidisplay ko kasing art yung mga paintings ko sa kanya. Sana matuwa siya. Kasi, Ange, Kev, niyakap ko sila. Hi, Tini Winnie. Ganda ng mga paintings natin ah. Kaya lang, pura mukha naman ito ni Echo. Well, okay lang. Gwapo naman siya. Siyempre naman, Ange. Hindi na nga kami masyado nakakapagkita ni Echo. Ngayon nakaraang linggo eh. Kaya kapag nakita niya yung mga paintings ko, malalaman niyang lagi ko pa rin siyang naiisip. You, please lang ha. Ayoko marinig ang kalandian mo, Tini Winnie. Ani Angie. Kinurot ko naman sa braso si Angie. Ang cute talaga nitong best friend ko. I must say, you look wonderful in your dress, Cassie. Sumingit naman si Kev. Oh, Kev, friend talaga kita. Ganda din ang forma mo ah. Tuxedo. Sagot ko naman. Hay nako, Cassie. Huwag mo nang konsintihin iyan. At mamaya, ipagayabang na naman niya kung gaano siya kagwapo. Why, babe? Totoo naman kasi. And you also look ravishing in your dress. Naman, ang ganda ko kaya. Bagay talaga sa akin ang dress nito. Nag-hair flip pa si Angie. Bagay nga talaga. But, I like you better without it. Napanganga naman si Angie. Tapos, napatingin sa akin. Then hinampas ang malakas sa braso si Kevin. Aray naman, babe. Tumigil ka dyan, Kevin. Nakakahiya kay Cassie sa mga sinasabi mo. Namumula na ang pisngin ni Angie. Go lang. Don't mind me. Yun talaga ng dalawang to. Landian talaga ng sagad-sagadan. Cassie, my baby. Ang ganda ng exhibit. Ma'am. Niyakap naman ako ni ma'am. At pati ni dad. Teka. Hindi ko naman sila in-invite. Excuse us. Mr. and Mrs. Villanueva. Kinindatan naman ako ni Ange. Then, malis na sila ni Kevin. Hala naman. Bakit nila ni-invite ang parents ko? Cassie, your paintings are beautiful. I'm so proud of you. Sabi ni Daddy. Thanks, Dad. I'm so happy you could come. Yes, baby. Of course we will. Good thing. Dinalo ka namin ng dad mo sa shop one day. Pero wala ka doon. Kaya nasabi ni Angie, na busy ka sa pag-aasikaso ng exhibit. Nakalimutan mo ata kaming i-invite, baby. Hala naman. Hindi naman kasi dapat. Invited talaga sila. Baka kasi, ma-awkward si Echo pag andito sila. Lalo na kay ma'am. Siyempre naman, ma'am. I just forgot to give you the invitations. Kwe, Cassie, sinungaling. Your paintings are the best in this exhibit. Good job, Cassie. Thanks, Dad. You could have chosen a better subject. Bakit puro yung lalaking iyon naman ang pinipaint mo, baby? Ma'am, Echo ang pangalan niya. Tuwagin mo naman po siya sa pangalan. He's not even here.
So, bakit ko siya tatawagin sa name niya? Ma'am, oo nga kasi. Asan si Jericho? Malilate lang po ng konti, Dad. Late ng konti. We're late as it is. Ma'am naman, sandali lang po. Tatawagan ko lang si Echo. Lumayo naman ako ng konti sa kanila. Kaya lang, naririnig ko pa rin magsalita si Ma'am. Han, that boy is really no good. Wala siya dito. When he should be supporting Cassie. Naririnig ko. Binubulong ni Ma'am kay Dad. Baka naman, nalate lang si Jericho. Lumayo pa ako ng konti sa kanila. Echo, sagutin mo naman yung phone mo. Nasa kotse ka na ba? Malapit ka ba? Nasaan ka na? Nagre-ring lang ang phone. Pinadalahan ko naman siya ng invitation, di ba? Sabi naman niya, pupunta siya. Kasi, tinatawag ka na sa stage. Napaigtad ako nang tawagin ni Angie. Ha? Para sa mga participants ng exhibit, go. Itaas mo ang bandila ng shop natin. Makita man akong stage. Pero kasi, nasaan na ba si Echo? Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? May nangyari ba? Na-aksidente kaya siya? Hindi kasi. Huwag ka mag-isip ng ganoon. Pagbaba ko ng stage, tinawagan ko ulit siya. Nag-continue naman ang program. Pero bakit? Hindi pa rin niya sinasagot. Kasi anak, pwede mo ba kaming samahan mag-ikot sa exhibit na to? Sure, Dad. Sinamahan ko naman sila. Sumama na rin sa amin sina Angie at Kevin. Pero hindi talaga ako makapag-concentrate. Si Ma'am kasi, kung ano-ano pa mga sinasabi tungkol kay Echo. Hindi ko tuloy mapagtanggol si Echo. Wala naman kasi siya dito talaga. Ano na nga kayang nangyari? Teka, alam ko na. Nag-excuse lang ako sa kanila tapos tinawagan ko si Bessie. Hello? Bessie, hi! Si Cassie to. O Cassie, ikaw pala. May problema ba? Wala naman. Ano lang kasi, alam kong gabi na. Kanina pa kasi nag-uwian so siguro nasa bahay ka na. Pero kasi, Cassie, ang totoo niyan, nandito pa kami sa opisina eh. Ha, pero almost 10 p.m. na. Yun nga eh, may emergency meeting kami. Wala sa isang kliyente namin. Andito pa rin si boss, kaya hindi pa din kami makauwi. Ganun ba? Kung ganoon, nasa meeting pa si Echo. Oo, hindi ka ba niya tinawagan? Tinawagan niya ako, kaya lang, akala ko lang, tapos na sila. Well, matagal pa ba kayo dyan? Siguro, mukhang hindi pa matatapos eh. Gusto ko na nga ding umuwi. Ganun ba? Sige, salamat Bessie. Ingat kayo. Bye. Bigla naman, may humawak ng arm ko. Kasi baby, ba't ba nandito ka? Let's go, where the other artists are. Okay ma'am. Grabe, parang lumulutang lang ako. Di ko kasi alam kung anong dapat ko maramdaman. May emergency meeting si Echo. Naintindihan ko naman iyon. Naintindihan ko talaga. Understanding girlfriend yata ako. Naintindihan ko si Echo. Natapos na ang exhibit at hindi pa rin dumarating si Echo. Baka ginabi na rin ang kanilang meeting. Hinatid ako nila ma'am sa bahay. Wala pang ilaw sa bahay nyo. Does this mean wala pa rin ang asawa mo? Sabi ni ma'am. Bye ma'am. Lumabas ako ng kotse. Kasi, lumabas din sila ng kotse. Gusto mo ba? Sa bahay ka na muna matulog. Dad said. No, it's okay Dad. Pauwi na din naman po si Echo eh. Tinawagan mo na ba siya? Opo. May emergency meeting po kasi siya. Emergency meeting? It's almost midnight. Walang kwenta talaga ang lalaking iyon. Ma'am, napatingin naman sila sa akin. I'm sorry po. I'm just tired. Papasok na po ako. Naglakad na ako. Papasok sa bahay. Narinig ko pa si ma'am.
na medyo humihikbi. Hala, sorry. Di ko naman talaga gustong sigawan si ma'am. Umupo muna akong sofa. Ihintayin ko si Echo. Sigurado, magsusorry iyon. Ayoko namang isipin na galit ako. Hindi naman kasi ako galit sa kanya. Hindi talaga. Well, siguro, medyo nagtatampo. He could have texted me kung hindi siya makakapunta. Pero kasi, may emergency meeting siya. Busy. Naintindihan ko kung bakit hindi siya nakarating. Understanding girlfriend nga ako, diba? Hihintayin ko siya. Pero parang ang bigat ng pakiramdam ko. Inaantok na ako. Pagising ko, umaga na. Hala, bakit andito na ako sa kwarto ko? Si Echo. Mabilis naman akong bumaba. Gising na si Echo. Umiinom ng coffee. Echo, gising ka na. Sorry. Di ako nakapagluto ng breakfast. Late ka na ba? Sandali lang ha. Maliligo lang ako. Bibilisan ko lang. Sabi niya, habang nagbabasa ng dyaryo. Wala ba siyang gustong sabihin sa akin? Alam mo, hinintay kita kagabi. Dapat natulog ka na sa kwarto mo. Baka magkasakit ka kung sa sofa ka natutulog. Nagbabasa lamang siya ng dyaryo. Hindi ba siya magsasorry sa akin? Hindi siya nakapunta sa exhibit ko. Ganun ba? Wala pa rin siyang sinasabi. Tumalikod na ako. Maglalakad na sana ako pabalik sa kwarto. Pero humarap ulit ako sa kanya at bumalik. Bubu, wala ka bang nakalimutan? Tumingin naman siya bigla sa akin. Nakakunot ang kilay. Tinitigan ko rin siya. Yung kahapon, sabi niya, na parang hindi pa sure. Ngumiti naman ako. Sa wakas, well, hindi kita nasundo dahil sa emergency meeting. Pero pinasundo naman kita sa driver Nakauwi ka ba ng maayos? Bigla namang tumunog ang kanyang phone. Sandali lang. Kailangan ko lang sagutin to. Tumayo siya. Pero lumangon ulit siya sa akin. Maligo ka na kasi. Kailangan na nating umalis. Okay. Nakalimutan niya ba talaga ang exhibit ko? Nakalimutan nga niya ata. Hindi naman niya binabanggit. Okay lang yan kasi. Alam mo naman, busy si Echo. Kailangan mong intindihin na madami siyang inaasikaso. Kasalanan ko rin naman kasi. Hindi ko kasi napalaala sa kanya. Understanding girlfriend ka. Dapat maintindihan mo. Maya-maya pa. Hinatid ako ni Echo sa shop. Pero bago ako bumaba, pinadalahanan ko naman siya sa date namin mamaya. Baka kasi, makalimutan niya rin. Echo, 7 p.m. mamaya ha. Sa restaurant, na lang tayo magkita. Tumingin naman siya sa akin na nakakunot ang noo. Napalunok naman ako. Di ba, bubu? May date tayo mamaya. Thursday na ngayon, di ba? Di naman niya nakalimutan, di ba? Di ba? Bigla namang tumunog ang kanyang phone. Grabe, ang busy naman niya. Yeah, see you later, sabi niya, bago kinuha ang phone. Pero bago ako bumaba ng kotse, nagsalita ulit ako. Echo, dadating ka naman mamaya, di ba? Hindi mo naman makakalimutan, di ba? Tumingin naman siya sa akin. Yeah, hintayin mo ako. Nginitaan ko naman siya. Pinky swear. Tanas ko yung pinky finger ko. Bumaba ka na nga. Sige na, bubu. Pinky promise. Fine. Tapos, nag-pinky promise sa kami. Bumaba na ako. At sinagutan na Echo ang phone call niya. Excited na ako mamaya. Bumili pa nga ako ng bagong dress. Pagpasok ng shop, ang dilim. Hala, wala pa ba si Angie? Pero lagi naman siyang maaga. At saka bakit bukas ang pinto? Ange, nandito ka na ba? Happy birthday! Hala, bakit ang daming tao? Bigla bumukas ang ilaw, tapos may mga naghagis sa akin ng confetti. May nagsuot pa sa akin ng birthday hat. Surprise kasi.
Bigla akong niyakap na Angie. Wow, thanks Ange. Salamat din sa lahat. Hala, grabe. Pati high school and college friends ko andito. Pati mga kaibigan ko sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang saya naman ng birthday ko. Kumain kami at nagchika-chika. Namiss ko naman sila. Grabe. Yung iba kong kaklaseng mga lalaki, nagpapakit pa sa akin. Kailangan ko pang ipakita yung wedding ring ko para malamang kasal na ako. Ange, grabe. Thank you ha. Niyakap ko siya. Surprised ako. Naiiyak na ako. Naman, sasama ka naman sa amin mamaya sa concert, diba? Angie naman eh. Alam mo namang hindi ako pwedeng makasama. May date kami ni Echo. Hay nako, ikaw ang bahala. Basta, yung ticket ang gift ko sa'yo. Sure ka na bang hindi sasama? Madaming cute guys doon. Mas cute pa rin ang Echo ko. Mas gwapo pa. Hindi lang cute. Sige na. Teka, ilang taon ka na ba? 16? Tama. Niloloko ko lang. After ng aking birthday party, nag-ayos kami ng shop. Then, nag-asikaso ng mga customers. Hanggang sa lumubog na ang araw, kaya nagpaalam na ako kay Angie.